Hey, Libra, ito yung iyong month end of October reading. Yan. Sorry naman at na late na tayo. Pasensya na kayo guys ha, maliit lang yung space ko rito kaya yung camera ko tutok siya dito sa akin. Hindi ko na maipapakita sa inyo yung table. Taas ko na lang yung mga cards. Month end reading mo, end of October or kahit kailan mo mapanood. Libra, meron kang re-energize. Meron ka ring magic. And the hope. Ayan. Re-energize, magic, at saka hope. So, Libra, nakikita ko dito, you need time to recharge your batteries. Kailangan mo mag-take a break sa iyong busy life, sa iyong busy schedule. Kailangan mong mag-replenish ano man yung mga dapat mong i-replenish para sa sarili mo. This is about self-care, meditation, realigning your chakras, no? Kumbaga, kailangan mo uling i-center yung sarili mo, no? And there is also hope. Ayan, if you are, I think meron sigurong sign na paparating sa'yo ngayong month end na maaaring yun yung magiging go signal mo tungkol dito sa isang bagay na sabihin na natin na inaasahan mong mangyari. No, baka ito ay isang confirmation tungkol doon. Okay? So, siguro, mabubuhayan ka ng loob, no? Tungkol dito sa situation na ito. Ano pa? Wow, there is magic, no? It seems na yung nasa card ay parang si Merlin. And meron siyang, ewan ko, magical orb na nasa kamay niya. No, para sa akin, this is Midas touch, Libra, na parang kung ano man yung gusto mong ma-achieve, ano man yung ima-manifest mo, kung ano man yung iniisip mo ay possible. Okay? Ito ay card ng walang imposible. Kung ano yung, kumbaga kung ano yung iniisip mo, meron kang magic or power na magawa mo yan, ma-accomplish mo yan, di ba? So, I think itong month end is a magical, sort of parang magical para sa iyo. Kasi pwedeng may mga, manifestations dito, may transformation, no? Kumbaga para kang nagko-conjure. Charot. Kasi ito parang na-feel ko, ma-attract mo, ma-attract mo or magagawa mo or marireceive mo ano man itong ini-imagine mo na to. Itong minamanifest mo na yan. Okay? O, tayo dito. 3. Yan. So, ang nakuha natin, Libra, 3, no? Ito una muna, surrender to divine timing. Ano pa? Meron ka ring
Surrender unhealthy relationships. Meron ka ring surrender denial. So, unahin na natin yung surrender unhealthy relationships. Okay, sinasabi kasi dito, Libra, dapat i-let go mo na. Etong mga connections na to, connection/relationship na hindi na nagsuserve for your highest good. Okay? Sinasabi dito, i-surrender mo tong mga unavailable or toxic people. Mapajowa mo yan, o kung sino man, no? Kasi di lang limited sa jowa, connections or relationship na toxic na para sa iyo. I-let go mo na yan. Kasi you deserve better. And by releasing etong mga tao na to, connections na to, na no longer in alignment sa iyong highest good, ay matatanggal yung blockage para ma-welcome mo na yung mga nararapat at nakatakda na para sa'yo talaga, yung mga tamang tao. Okay? Tsaka toxic na nga, diba? Lahat naman ng toxic dapat natin tanggalin sa sistema natin. So, ano yung next? Surrender denial. Okay, kailangan mo tanggapin itong mga situations na to. Harapin mo yung katotohanan. Huwag kang in denial. It could be na merong something ngayong month end na yun. Huwag mo nang i-ignore yung mga signs, red flags dito sa situation na to, sa connection, sa relationship na ito. Huwag ka nang maging in denial pa. Okay? Na i-let go. I-let go yung mga ganong situations or tao, or i-accept mismo yung pinaka situation. Kasi yung ibang tao minsan nag-i-struggle sila doon sa sa pag-i-embrace ng katotohanan. Lalo na kung napakasaklap, napakasakit ng situation na yun. Pero yun yung sinasabi sa'yo eh. Okay? Maaari kasing nagiging in denial ka pagdating dun sa mga bagay na yun. Okay? Kuha tarot cards para sa iba pang general energies. Okay, ang mga nakuha natin dito, meron kang 6 of Cups, meron kang 9 of Cups reversed, Knight of Pentacles reversed, Page of Swords, Wheel of Fortune reversed, and the 3 of Cups. Libra, nafe-feel ko talaga dito. May mga bagay talaga na hindi talaga para sa'yo. And you should learn, maging sport, learn to accept na meron talaga mga bagay na hindi meant for us. Mapabagay, mapasituation, mapatao man yan. Connection. Oo. Para sa akin, ang nafe-feel ko dito nung nakita ko pa lang, parang hindi ito talaga para sa'yo. So, mapasa career mo yan, o kung saan, o sa relationship, no? Bahala na kayo kasi general energies to. And meron talagang mga tao na para sa'yo. Diba? Yun nga yung sinasabi sa card mo kanina. Surrender unhealthy relationship. Kasi nga, by releasing itong mga maling tao, toxic na tao na to, talagang papasok sa'yo yung mga tamang tao
at pakawalan mo na tong mga hindi talaga para sa'yo or toxic para sa'yo. So, yun, nakikita ko. Maaring ito ay new connections, no? New friendship, new, new relationship, romantic relationship. Okay? Ito yung mga tao na, ano eh, ito yung mga tao na susuportahan ka. Ito yung mga tao na dito ka mag-grow, dito mo maa-achieve yung full potential mo, no? Kasi ganun yun eh, malalaman mo yung mga tamang tao sa buhay mo, mapa-romantic connection man yan o hindi. Oo, kasi ano eh, kahit sa romantic connection, sila yung mga tao na talagang ano, doon ka mag-grow eh, kung alam mo kung tama yung pinasok mo na relationship or connection. Friendship man yan or romantic connection. And Libra, meron ka ditong Wheel of Fortune reverse. No? So para sa akin ito, siguro hindi pa ito yung time, hindi pa ito yung moment to shine kung ako tatanungin. Oo, siguro hindi pa ito yung magandang opportunity for you. Eh, or kung if ever na nag-expect ka ng magandang pagbabago, improvement, pwedeng hindi pa ito yung timing na yun. No? So siguro, darating at darating naman yun eh. Maaring, oh, di ba meron kaninang parang divine timing card? Wait lang. Ayan, oh, sabi dito, surrender to divine timing. No? Kung sa'yo yun. Oo. Kaya nga meron to, hindi pa ito yung time. Pero huwag kang mag-alala, darating din yung moment mo. Kailangan mo lang talagang mag-trust sa divine timing. Okay? So, mukhang meron ditong curious. Pwedeng ikaw to. Okay, general energies yung binabasa ko sa tarot cards. No? Siguro ikaw ay magiging very curious about something or merong person na nakikurious sa'yo. So, kung ikaw to nakikurious, sa tingin ko may mga kung siguro may mga bagong nakakapag-spark ng interest mo, gusto mong aralin, gusto mong mag-research, matutunan, no? Kasi itong curiosity mo, parang ayan, parang nafu-fuel ka eh, na gawin itong isang bagay na to dahil sa curiosity mo. So, whether ito ay pagka-curious sa isang bagay, sa isa skill or sa a person, no? Whether ikaw man yung nakikurious o yung person. So, meron ditong person na nakikurious sa'yo. Gusto niyang makilala ka, malaman yung mga bagay-bagay sa'yo. Pwedeng nagtatanong-tanong siya, nagre-research, sinusubaybayan ka niya. Oh, minsan ito ay stalker energy din, no? Ano pa? Okay, nabibili ko dito, Libra, is kung meron man naging stagnant sa situation mo, matatanggal na yung blockage na yan. Okay, so nabibili ko is magkakaroon na uli ng activity or movement or continuation. Kung meron man ditong parang naging masyadong mabagal yung pag-usad. So finally, ano na to, may paggalaw na. Okay, matatanggal na yung blockage. Six of Cups reversed. Okay, so may mga bagay, ewan ko, meron kasi ditong person na nabubuhay siya sa past, stuck. Kung hindi ikaw to, it could be yung person na nakaka-deal mo. Stuck siya sa'yo. Stuck siya dun sa mga memories ninyo. O romantic man ito, hindi. Basta hindi niya makalimutan yung nakaraan eh. Ibinabalik-balik niya. Okay? Kung sino man ito.
Ano pa? Ibang paparating. If ever Libra, Weeping Willow, actually, mga nakakalungkot na event, sometimes related sa family. Okay? Mag-ingat about your health. Be mindful of your thoughts. Huwag magpadala sa, depression, negative thinking. And keep your life in balance. Naku, ito Libra to. Balance, di ba? Libra, expert sa balance. So, yan. Lahat naman ng bagay na sobra kulang ay hindi healthy. Alam mo na yan, of all people, kasi ikaw ay Libra. No? So, yun lang. Kailangan mo lang i-maintain yung balance, Libra. And magiging okay yung lahat. Okay? Kuha na tayo ng closing message for you. Ito. Old habits daw, Libra. Ano to? Meron kang mga old habits, Libra, na hindi na outdated na, hindi na relevant dito sa kasalukuyan, na kailangan mo nang i-let go. Parang cellphone, parang technology, di ba? Consistent ang pag-upgrade ng technology. Ito rin ganun. Itong mga old habits na to, no longer serve you for your highest good. Hindi na siya in alignment. Okay? So, you need to let go of these old habits. Kasi ito yung nagiging pinakamalaking blockage sa'yo para ikaw ay mag-level up, mag-move forward. So, yun lang, Libra. Take care. God bless.